Praise God. Tayo po ay manalangin. Muli Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Tunay nga na anuman po ang mangyari, gagawa po kayo ng paraan upang lahat kami bilang katawan mo ay magsama-sama upang itaas ka, i-celebrate ka, bigyan ka ng papuri at pasasalamat. Ama, maraming salamat po sa inyo. Ang tanging ko pong kahilingan sa oras na ito sa paggamit mo sa akin, Lord God, sa pag-relay ng iyong salita sa bawat isa. Ang dalangin ko ang iyong gabay, Panginoon, na ang salita mo lamang ang siyang mamumutawi sa aking bibig. Ama, maraming salamat po in Jesus' name. Amen. Alam niyo po, maganda po yung binabanggit natin po lagi ito na kapag ka po tayo hindi na po ito bago. Ito po ay sa bagay ang salita ng Panginoon na hindi naluluma. Amen? Naniniwala po kayo doon. Dahil napakasarap pong namnamin ang bawat salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang Romans 8:38 to 39. For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. Amen? Basahin po natin sa Tagalog. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kailaliman o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Alam niyo po, minsan, ang nangyayari sa atin, natatangay tayo ng ating mga kasalanan. Merong mga momento, merong mga pagkakataon sa ating buhay na hinahayaan natin na ang ating mga pagkakamali, ang ating mga sala ay kinokontrol tayo upang makita natin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga po minsan ang puso natin talagang ang bigat dahil sa mga ginagawa natin hindi kaaya-aya sa Panginoon. Ayaw man natin, pero lumalabas pa rin ang old self natin. At ito ang nagiging dahilan na parang nararamdaman natin, ang layo natin sa Diyos. Pero ito, that here's the thing, nakikita po ng Diyos ang lahat na yan. Wala po tayong maitatago sa ating Panginoon. Lahat po, hubad po tayo sa harap ng Panginoon. Nakikita niya po yung ating mga pagkakasala, yung brokenness, yung mga guilty feelings natin. Pero alam niyo po, alam po ng lahat yan, pero kailanman hindi magbabago ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No one can separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Alam niyo po, wala po tayong pwedeng pagtaguan para mahiwalay sa pagmamahal ng Diyos. Wala, dahil sinabi niya po yan. At wala ni isa man sa buhay natin na sasabihin ng Panginoon na undeserving ka, unworthy ka. Wala yun. Hindi mo deserve ang pagmamahal ko sa iyo dahil makasalanan ka. Hindi ka worthy sa pagmamahal ko dahil makasalanan ka. Never na sinabi yan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Minsan, ang pakiramdam natin, yun nga, sabi ko nga kanina, parang ang layo ng Diyos sa atin. Pero alam natin yun. Ito ang laging nating sinasabi. Kailanman, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Hindi tayo papabayaan. Amen? Alam nyo na, ang tangi lang naman natin dapat gawin. Alam natin yun. Yung lumapit sa Kanya, humingi tayo ng tawad,
ipalinis natin ang puso sa kanyang harapan at pagtiwalaan siya. At ito ang siyang maglilid sa atin upang yung anumang temptasyon ay hindi magkakaroon ng kadagumpayan. Amen. At magkakaroon ng kagalingan, magkakaroon ng kaliwanagan ng buhay natin. Sabi nga, minsan sabihin natin, pag andun tayo sa sitwasyon na yun, hindi ko kaya na lumapit sa Diyos dahil makasalanan ako. Pero, ikaw ay may personal, ito yung pinag-usapan natin bilang Kristiyano. Meron na tayong personal na relasyon sa ating Panginoon. Pero hindi natin may iwas, may mga momento nangyayari sa buhay natin. Diba? Pero sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Meron ding mga momento na ang pananampalataya natin nangihina. Lalo na sa panahon na mag-isa ka lang. Yung wala kang kasama sa gitna ng mga problemang dumarating sa buhay mo. Yung pagod mo, di ba? Yung pagod mo na harapin yung mga bagay na alam mong mga talagang sisira sa buhay mo. Yung mga kalungkutan na dumarating sa buhay mo. Minsan nararamdaman mo din parang sabi nga yung nabasa kong salita, ginamit yung salitang lalamunin. Gamitin na natin yung medyo malambot na salita. Kakainin ka. Diba? Kakainin ka ng mga problema dumarating sa iyo. Kaya marami ka nang inisip. Meron na akong kakilala na nagkasakit yung mga anak niya. Kapos na kapos siya. Parang sabi niya, tita, parang gusto ko nang gumawa ng hindi tama para magkaroon lang ako ng pera at matustusan ko yung aking mga anak. Praise God, talagang napakabuti ng Diyos dahil hindi nangyari yun. Dahil may personal siya na relasyon na. Kasi minsan nakakalimutan natin yung relasyon natin sa Panginoon pag dumarating yung mga bagay na yun. Pero praise God at naisalba siya ng Panginoon. Hindi nangyari yun. Kaya nga, sa mga sandaling natatagpuan natin na wala na tayong lakas, tumawag tayo sa kanyang pangalan. Kasi ang pangalan niya ang siyang makapangyarihan sa lahat. At siyang magbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Sabi nga I can do all things through Christ who strengthens me. At saka kung pipiliin mo na sumunod ka sa Kanya, kasi sabi nga, di ba, lagi natin itong sinasabi, God gave us the freedom to choose. Kung pipiliin mo siya na magmamiobra sa buhay mo at sumunod ka niya, alam mo, aakayin ka niya palayo sa mga problemang ginaharap mo. Amen. Di ba? Amen. Kaya nga, sa mga araw na mga pakiramdam mo, di ba, pagka nandun tayo sa sitwasyon na, ayun nga, may mga problema tayong dumarating, parang pakiramdam mo, hindi ka karapat-dapat. Parang bang, ang alam mo kasi, pag dumadating ka sa sitwasyon na yun, na parang ang sama-sama mo. Parang, sa tingin mo, minsan kahit may personal ka na relasyon sa Panginoon, parang ang Diyos hindi na makikipag-usap sa iyo. Hindi ganoon ang Panginoon. Andyan siya. Sabi nga, hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. Pero hinihintay niya na lumapit ka sa Kanya. Kasi pag tayo, lahat ang gagawin natin ay Diyos ang gagawa sa atin. Paano mag-glorify ang Panginoon sa buhay natin? Di ba? Itinuturo yung Kanyang anak. Nakikita niya sa bawat isa sa atin ang tayo ay nilikha niya. Amen. Di ba? At walang anumang magagawa upang mabura ang larawan na iyon. Ang larawan ng bawat isa sa Kanya. Amen? Lord, amen.
You will find redemption and power in His name. In these moments, if you choose to follow Him, He will guide you away from the heartbreak, the loneliness, the death, the loss, the toughest moments of your life. At ibabalikan niya sa kanyang mapagpalang kamay. Ganun ang Panginoon. Di ba? God's word and love will give you strength even when you feel empty. Kaya dapat lang na pagtiwalaan natin ang ating Diyos. Dapat lang na ibigay natin ang ating buhay sa Kanya na siya ang magko-control, na hindi tayo. So, yung mga takot natin, yung mga anxieties natin, yung mga sakit na dinaranas natin, bigay natin sa Panginoon. Give Him all of you and allow Him to work His beauty and grace into your life. Amen. Let Him remind you are a child of God and you are the apple of His eyes. Sabi nga, you cannot deny, dahil yan ang sinabi ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Anak niya, anumang circumstances ang mangyari sa buhay natin, hindi magbabago. Hindi mo mapapalitan. You cannot deny it sa sinabi ng Diyos na anak niya. You are the apple of His eyes. We are the apples of His eyes. Diba? Sarap pakinggan mo. Mahal na mahal nga tayo ng Diyos. Talagang hindi natin may kakailayan. Siguro, hindi mo masasabi, may buhay ka ng Diyos. Dumaan ka sa sitwasyon. Hindi mo masasabing, walang nagko-convict sa iyo eh. Kasi may buhay ka ng Diyos. Binigay niya ang kanyang banal na espiritu sa bawat isa sa atin. At nanahan at siyang patuloy na naggagabay, nangungusap, nagko-convict kung meron tayo mga bagay-bagay na hindi naaayon, na ginagawa natin, na hindi naayon sa Kanya. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Isipin natin kung paano tayong minahal ng Diyos, di ba? Nakita niya kung paano nag-suffer ang Diyos, ang Kanyang anak. Nakita niya kung paano sinaktan, kung paano dumanak ng dugo sa Kalbaryo, kung paano, sabi nga nung una, sabi ko, dapat ba yung salitang paggutay-gutay? Kasi kung gutay-gutay yung katawan niya, bakit siya naipako pa sa krus? Pero ang totoo pala, talagang gutay-gutay yung kaloob, yung mga laman loob niya sa loob ng katawan niya. Sipin yung pinako, ikaw lang, matuso ka lang ng karayom, talagang parang ano ka na eh. Tapos nilagyan pa ng alcohol. Diba? Sakit nun. Yun pa ako. Dinanas ng ating Panginoon dahil mahal na mahal niya tayo. Nilagay lahat ng kasalanan ng mundo sa katawan ng ating Panginoon na siyang perfect. Pero naging madumi ang katawan ng Diyos dahil sa mga kasalanang ipinatong sa Kanya. And that is incredible love. That is, ito nga yung noon nasabi ko, hindi ko pa alam noon, yung iba pala yun, excruciating pain. Nung first time na maintindihan ko yun, siyempre Tagalog tayo, ano ba yung excruciating? Talaga tinignan ko yun. Yung excruciating pain na tinanggap ng ating Panginoon, na sakit na wala nang pwedeng maikumpara sa sakit na yun. Kahit yung pag-labor natin, hindi maikukumpara sa sakit na naranasan ng ating Panginoon. At saka extravagant love. Love na talagang ikaw masaktan lang ang anak mo. Lumalaban ka na, gusto mong patulan na yung mga nakasakit eh. Nung hindi ka pa Kristiyano nung hindi pa tayo Kristiyano. Diba? Pero ang Diyos Ama, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang pahirapan, ipako sa krus, mamatay para sa atin. Ganon tayo kamahal. Kaya sinabi niya nga kanina, sabi ko, Dad, di ba bawat promise ng Panginoon may kondisyon. But seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart.
Sabihin may condition, may condition. Pero ito, actually, hindi naman promise to. Pag-declare to ng Panginoon, nung tanggapin natin ang Panginoon, ang Panginoon, na sinabi niya, no one can separate us from the love of God. Some days you may feel undeserving. Ito nga nabanggit ko kanina na minsan nararamdaman natin na hindi tayo karapat-dapat. Pero hindi nagbabago ang pagtingin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Our darkest days, remember that He is with you. Amen. Yan. Dumadaan ang buhay tayo sa sitwasyon na parang ang dilim-dilim ng paligid. Hindi dahil sa bagyo, hindi dahil uulan, kundi yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. Mga relasyon natin, di ba? Mga mahal natin sa buhay na hindi natin matanggap na nawala. Ang sakit nun, di ba? Pero tandaan natin na yung pagmamahal ng Panginoon, di ba? May purpose siguro kaya nangyari yun. May purpose ang Panginoon kaya nangyari yun. Dahil sabi hindi sabi, pero ito yung totoo. Kasi pag sinabing sabi lang naman yun eh. Ito ang totoo. Kailanman hindi nagbigay ng hindi maganda ang ating Diyos. Amen. Lahat ng gusto niya para sa atin ay maganda. Pero dumarating sa buhay natin, kaya napag-aaralan natin. This is just a reminder ha. Kasi syempre, minsan tayo, ayan na naman. Pero every time, we should be reminded Amen. para lalo tayong lumago sa mananampalataya sa ating Panginoon. Remember that He will never forsake you. Yan ang inaano natin. Remember that His Son died for you and all you need to do is repent and believe in Jesus. Yun ang lahat. Paano tayong makakabalik sa Panginoon? Andyan lang si Lord. Andyan lang si Lord. Pero hindi naman, wag naman natin gawin. Oh Lord, eto na ako, nagbabago na ako, tanggapin niyo na ako. Hindi naman gano'n, di ba? Kailangan sincere tayo sa paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Sabi nga, yun nga, sabi nga sa Panginoon ng Diyos sa kanyang salita, He is faithful and just to forgive us from our sins and from all our unrighteousness. Kasi tayo, pagka gusto natin magpatawad, marami pa tayong kondisyon. Pero ang Diyos, lumapit ka with a sincere heart. Humingi ng kapatawaran at tayo patatawarin niya. Then be cleansed, renewed, replace dark with light, and start again in His name. Sabi ng Panginoon sa 1 John 4:4, you children are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in this world. Alam niyo po, totoo po yun. Kapag ka meron kang buhay ng Panginoon, talagang kung andong ka sa tamang pag-iisip, iisipin mo pagka may dumating niya mga tentasyon. Sasabihin mo nga, I rebuke you in the name of Jesus. Kasi sabi niya, greater is He. Mas malakas, mas makapangyarihan ang nasa atin kaysa sa mga demonyong nagdetempt sa atin. Alam niyo, ang temptation, andyan lang sa paligid. Andyan lang. Kumakatok pa nga sa pinto nyo. Minsan, hindi nyo pinatubuksan, katok ng katok, binuksan nyo na rin. Minsan kahit yung bintana nyo, minsan sisilip yan, tapos sisingit na yan sa puso nyo. Diba? Pero minsan pagka nararamdaman mong nawawala ka, kasi minsan naapektuhan tayo dahil ang faith mo nanghihina. Humihina. Pagka ganon, tawag ka sa Panginoon. Alam, minsan lang, di ba, meron time sa atin, akala natin, yung bang mamamatay na tayo pag natutulog. Kahit may, na-experience nyo na to. Minsan, yung bang parang hindi ka makakilos, pero alam mong gising ka, pero tulog ka pala nun. Oo, kasi kung ganon, pero kahit tulog ka pa na gano'n ang nararamdaman mo, pagka may buhay ka ni Kristo, mababanggit mo pa rin in the name of Jesus. Nararamdaman yun, di ba? Kaya ang pangalan ni Jesus,
makapangyarihan sa lahat. Kaya nga meron time minsan, ako na-experience ko yan. Lahat po tayo, may mga momentong ganito tayo, na kapag ka tayo'y na-offend, parang offend ka kasi. Inis na inis ka eh. Parang hindi mo maiano yung... Pero alam niyo ang gawin niyo, kahit na-offend ka pa rin, Lord, tawagin mo ang Panginoong Jesus. Kasi alam niyo, pag hindi baka mamaya, kinikimkim niyo yun, tinago niyo na yun sa puso niyo, hindi niyo na mabanggit ang pangalan ni Jesus. Yung po ang delikado. Amen. Kasi alam niyo po, ang mga taong may espiritu, hindi masabi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya yun po. At alam niyo po, tunay nga na minsan, sabi ko nga kanina, na kapag ka dumadaan tayo sa sitwasyon na parang ang layo ng Panginoon, let's all remember this, napakalaki po ng ating Panginoon. He is bigger than any pain we may experience. Sa mga gawa ng kalaban na kinakaharap, mga hardships that tries to break us into little pieces. Yung mga hirap na talagang parang dinudurog na tayo, na parang meron na tayong iniisip na gawin, na gusto mo na nga na mawala na sa mundo. Na parang akala natin yun ang makakasolve ng problema natin. Hindi mo alam, mag-iiwan ka pala ng problema sa pamilya mo. Actually, meron po kaming kilala na nagulat kami dahil nagbigti siya. Tapos sabi ko, Hindi, syempre nagulat kami kasi kakilala namin siya, nakakausap namin, gano'n. Tapos yung pala, may problema. Dahil siguro, masyadong maano siya sa buhay niya. Mas wala naman siguro nakikita. Pero po ito ay example para makita natin which is totoo. Nag-50 yung buhay. Nabuhay. Nung nabuhay, lalong lumaki yung problema. Siyempre, kaya siya nagpakamatay. Gusto niya magmamatay dahil maiwasan na yung mga obligasyones. Ngayon, siyempre, na-ICU siya, na mga gamot na ginamit, mga oxygen na ginamit, mga dextrose na ginamit. Di lalong nadagdagan yung problema. Kaya dapat, pagka nandun tayo sa sitwasyon, mag-isip-isip tayo, tumawag tayo sa Panginoon. Tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon. Talagang sa pangalan ng Panginoon may kaligtasan. Sa pangalan ng Panginoon ay may salvation. Hindi lang yung sa eternal life na natanggap natin, kundi yung mga pang-araw-araw natin sa buhay. Amen? Alam niyo po, napakalaki ng Panginoon. Sabi niya, bigger than what we think, bigger than the obstacle, mga balakid, mga balakid na kinakaharap natin. Mga sakit na na-experience natin, yung mga pag-ibig na nawala sa atin. Sino na ba dito ang in despair? In despair ba tawag doon? Ha? Broken-hearted, sawi. Yung meron akong nakita. Ay, okay naman eh. Hi. Minsan nasawi, napunta dun sa Meron na ganyan para sa mga sawi. Hindi ko na alam. Sawi. He is bigger than the disasters and sickness and diseases. Yung mga peste, mga salot na di ba kumakalat, minsan dumadami hanggang nakakapanira na ng mga pananim, mas malaki doon ang ating Diyos. He is bigger than death. He is larger than life, stronger than anything. God is bigger than your biggest problem. Kahit pagsama-samahin nyo yung mga problema nyo, magmula nung magkaisip kayo, hanggang ngayon, mas malaki pa rin ang ating Diyos. May God will always be bigger than anything that happens to you. Naniniwala tayo doon. So
So wala na tayong problema, dumating man yung mga bagay-bagay na yun. Pag dumating yun, halimbawa man, kasi andito pa tayo, dumadating yan. Isipin mo kagad. Susubok ko ba ito sa Panginoon? O ipopokus ko na lang yung sarili ko dito? Maging ano ba ako? Bibiliin ko bang stress? Umangit ako? Anong gusto niyo doon? Ibigay na lang sa Panginoon at maging maluwag ang puso mo, di ba? Isang salita lang, sabi niya, "Oh Lord Jesus, I surrender everything to you." Hanggang kagad ang Panginoon sasaluhin. Kasi si Lord, alam niya kung ano yung dinadala mo, hinihintay lang na lumapit tayo. Di ba? Kahit siguro, kaya nga minsan marami ding spoiled na bata. Kasi pag may nangyari, kagad ang nanay, di ba? Oh, anak. Minsan nga meron akong napanood, which is totoo, na naglulupasay kasi may hinihingi. So, ang nanay, dahil naglulupasay, binigay kagad yung hinihingi. Sabi doon, hindi daw dapat gano'n. Diba? Kaya, dapat, sabihin niya, hintayin niya, hindi yung porkit pagka naglupasay lang, ibibigay mo kagad yung gusto. Hindi gano'n. Malaki siya. Talagang ang ating Diyos ay napakalaki. Our God is omnipresent and is everywhere at once. Sabihin, kahit saan nandun siya ngayon. Andito tayo, andito ang Diyos. Sa Pilipinas, andun ang Diyos sa bawat isang nananampalataya sa Kanya. At doon sa mga hindi pa nananampalataya na pinili niya, andun siya, nagbabantay siya. Nagbabantay ng may isang kaluluwang lalapit sa doon sa taong yun at mag-share ng salita ng Panginoon. Amen? He is endless in size. And we need to think about that as we sometimes want to, totoo, minsan binabox natin ang Diyos eh. Gusto nating ilimit ang Panginoon. Gusto nating ipaliwanag kung sino ang Diyos. Pero we cannot paliwanag ang Diyos dahil sa ating, na nanggagaling sa ating kaisipan, na nanggagaling sa ating karunungan. No, we cannot do that. It's only the Bible who can interpret our Lord. Amen. But the truth is, God isn't defined according to our knowledge and thinking. Only the Bible can define and interpret who God is. And as we read the Word of God, we will know Him as our Creator, our Sustainer, and the Ruler of the universe. Kasi talagang napaka-importante po pagka binabasa natin ang salita ng Panginoon. Nga pala kanina nga napag-usapan natin, second ago, napag-usapan natin na napakalaki ng Diyos. Meron po isang storya, kasi may isang bata na nagtanong sa kanyang daddy, "Dad, how big is God?" Ngayon, yung tatay, medyo nagkamot ng ulo kasi hindi niya ma-explain kung gaano kalaki ang ating Diyos, di ba? So, tumingin siya sa paligid, hanggang sa sky, tumingin siya. Nakita niya mayroong eroplanong dumarating. Sabi niya sa anak niya, "Anak, nakikita mo yung eroplano?" Sabi niya, "Yes, Dad." Diyan mo, sukatin mo yun. Sinukat ng bata, syempre pagka mataas, parang ganyan nakalaki yung eroplano, diba? So, sabi ng daddy niya, hindi gustong ipaliwanag ng daddy niya, gano'ng ba kalaki talaga ang Diyos. Dinala niya sa gumawa siya ng paraan. Dinala niya sa airport. Di ko alam kung airport yun o merong isang lugar na maraming eroplano. So, nung makita ng bata, ay, ganito pala ang airport sa malapit, ang laki-laki. Yes, sabi ng daddy niya. Nakikita natin na ang liit ng Diyos kasi malayo tayo sa Kanya. Hindi tayo nakafocus sa Diyos. Nakafocus tayo sa sarili natin. Pero ang Diyos, kung sinusunod mo o talagang ipumumuhay mo ang buhay niya, na may experience mo kung gaano kalaki ang Diyos. Actually, malaki pa nga sa aeroplano eh. Iniyan tulad na lang ng ama, ng tatay niya, na gano'n talaga kalaki ang Panginoon, hindi yung ganyan lang. Kaya, mag-isip-isip din tayo. Sabi nga nabanggit nga ni Brother Alex, every time na magbibigay ng
message kasi si Brother Alex ginagamit na rin dito para mag-share ng salita ng word. Every time na magbibigay ang bawat isa ng mensahe ng Panginoon, nangungusap muna sa amin. Nangungusap muna sa amin. Hindi ko masabing kayo. No. Kasama ako doon. Sama-sama tayong lumalago sa buhay ng Panginoon. Kaya, itong mga mensaheng ito, na nangusap na rin ng Panginoon sa amin dito. Kaya, sabi nga hindi pa rin talagang 100%. Nasa mundo pa tayo, di ba? Pero huwag natin ikatbiran yung, anyway, nasa mundo pa naman ako, di ba nila ako magkasala. Gamitin mo na yung natin. Kasi pagka hindi mo pwedeng makakasama ang Diyos, kahit sabihin Kristiyano ka, hindi mo kagad makakasama ang Diyos pagdating niya kung meron tayong mga bagay-bagay sa buhay natin na hindi natin nasusunod sa payo sa pamamaraan ng Panginoon. Di ba? Pinag-aralan natin yan, may disiplina si Lord. Di ba? Yes? Amen. So, hindi mo naman, huwag natin sin as much as possible. Gawin natin. Di ba? Kasi kung magpapawindang-windang na tayo, kasi hindi natin alam ang buhay natin. Ngayon, ang lakas-lakas natin. Marami nga, mga bodybuilders talagang isang iglap lang, namatay dahil sa aksidente. Yung isang sikat na basketball player, sikat siya, ang lusog niya. Bumaksak yung helicopter na Kaya nga sabi nga huwag tayong mag-aksaya ng oras. Sama-sama tayo. Sama-sama tayo. Kaya God is bigger than any situations that ever exist in this world. It is just that when we are in a certain situation, our flesh has tendency to make God smaller than our situation. Alam niyo po, meron pa nga po dito na, sa pagpapatuloy natin ng pag-aaral ng Panginoon, makikita natin nga ang kagandahan ng Diyos at ang kagandahan ng mga promises ng Panginoong Jesus. At God so loved you that He gave His only Son, yan ang nabanggit ko po kanina, for you, for me, for every one of us to have eternal life. But not only eternal life, life in abundance. Amen. Abundance of life, of love, peace, and joy. Is meant to be given all our faith and trust, even in a world that's riddled with doubt. Yung punong-puno ba ng pag-aalinlangan? Sa gitna ng kamunduhan dito na alam natin na gulong-gulo, punong-puno ng pag-aalinlangan, punong-puno ng pagdududa, walang kasiguraduhan. Magkaroon lang tayo ng pananampalataya sa Panginoon at tayo ililigtas. Hindi man andito pa tayo sa mundo, pero ando ng kaligtasan ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, hindi lamang po, sabi nga natin, ang Diyos, He will never leave us nor forsake us. Pero siya po, hindi lamang po ang Diyos ang kasama natin lagi. Ito nga po, nung mabasa ko po, we are surrounded by a community of believers. Ang church po, pag kami dinaranas po ang bawat isa, andito po ang church. Amen. Huwag po kayong mahiya na i-approach po kami. Yes. Kung kulang naman po kayo sa pera, huwag lang po malaki. Punta kayo kay Mami Cora. Halimbawa, hindi kayo makakapunta dito, walang pamasahe. Sister Flor, pupunta ako. Gusto ko mag-end, kaya lang wala akong Ay, ang bait-bait po ni Sister Flor. Talaga po makikita ko. Kaya alam niyo na po kung sino. Siyempre si Lord, gumagamit ang Diyos ng tao. Nasuggest ko na po Sister Flor. Hindi po kayo pahihiyain. Amen. Alam na kami. Pero ay
na-appreciate ko po Sister Flor. Hindi ko tinataas ang buhay ni Flor, tinataas ko ang buhay ng Panginoon kay Sister Flor dahil andun yung hurt niya sa evangelism. Sampu na rin po yung mga kasamahan niya. Kaya huwag kong lalaki ang ulo niyo. Lahat kay glory sa Panginoon. Sabi nga, hindi natutulog ang Panginoon. Hindi bulag ang Panginoon. Nakikita ng Panginoon ang ginagawa niya. At yan, darating ang time. Ando ng yung reward. Sabi nga dito, love one another with brotherly affection. Kaya, maraming tao. Akala nyo lang yun, minsan pag nag-iisa kayo, maraming tao ang nagmamahal sa inyo. Sa bawat isa sa atin. Kung hindi man kayo, kung hindi nyo man nararamdaman ang pagmamahal ng inyong pamilya, andito ang church. Nagmamahal sa inyo. Amen? So, huwag po kayong magpahiya na i-approach ang bawat isa. At andito po ang church to protect you, to love you, and to support you. So, maging open po tayo. Yun nga, sabi ko nga, huwag po kayong mahiya kung andun po kayo sa sitwasyon na kailangan nyo ng advice. Andito po, kung kami po ay nakikita nyo karapat-dapat na magbigay ng advice sa inyo, mag-counsel sa inyo, lapit lamang po kayo sa bawat leaders. Amen? So, maging open po tayo sa mga tulong. Amen? So, yun po, wag po natin kalimutan yung sinabi ng Panginoon na dumating man ang mga uno sa buhay natin. Wag po natin kalimutan na merong Diyos na nagmamahal sa atin. Na sure na anuman death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. Thank you, Lord. Masalamat po sa mensahe niyo po sa hapong ito. Dalangin ko nga po ay patuloy namin ma-experience ang pagmamahal mo, Panginoong Jesus. Salamat po in Jesus' name. Amen.